Ngayon ay magpapalabas na tayo nitong ating mga alagang tupa at itong ating mga alagang kambing. May mga kinakain pa naman sila dito na kumpay. Nga yung ating tupa na si Ramgo. Tapos ito naman yung ating isang iwi na anak nitong ating tupa na si Supladita, si Maldita. Ito naman yung ram natin. At yun yung isa nating tupa na inahin. So ngayon itatali na natin sila, papalabasin na natin sila dito sa kanilang kulungan para makapangain na rin sila ng damo sa labas. Masama lang yung panahon dito sa amin dahil ulan ng ulan, pero no choice tayo kundi palabasin itong ating mga alaga dito para sila ay makapangain ng damo sa labas. May mga tali naman sila, ilahin na lang natin. Ito yung ating kambing na si Kulot. Napakagaling niya mag-alaga ng kanyang mga anak. Ito naman ay yung anak ng ating kambing na si Beauty. Yun yung si Beauty. Yun. Dito tayo nagsimula sa mga kambing na ito. So ito yung mga kambing natin. Itong si Kulot at saka si Beauty. Yun yung mga unang mga kambing natin dito na mga native. Yung ibang mga native na mga kambing natin ay napakawalan na natin, nabenta na natin. At itong si Kulot kasi napakaganda nga niya mag anak, napakaalaga sa anak, kaya hindi pa natin siya binebenta. Pero matanda na ito eh. Hayaan na lang natin na kung dito siya mamatay sa ating farm, okay lang. Basta hindi na natin siya ibebenta dahil napaganda niya nga mag-alaga, napagaling niya mag-alaga ng mga anak. Yan, ito na yung parangan dito sa amin. At dito natin sila itatali. Ito lang din yung kagandahan kapag may mga alaga ka ng mga native na kambing, kasi anytime pwede mo silang maibenta. Unlike sa mga bower na kambing na may kamahalan kasi, kaya medyo minsan matagal natin maibebenta or maibenta man natin sa murang halaga, wala na tayo tutubuin kapag ganun. Itong lupa na ito, itong kalaparan na yan, hindi sa amin yan. So nakikitali lang tayo. Ano? Sobrang dilim. Uulan na naman. So shout out sa mga nakakalam ng taling ito. Yan, comment nyo naman dyan sa comment section kung anong klaseng tali ito. So ito yung palagi nating ginagawang tali dito sa ating mga alaga. So yan, sa mga makakalam ng taling yan. So anong klaseng tali yan? Yan. One hand lang oh. So shout out sa mga kalam ng anong klaseng tali itong ating ginawa. So sa mga di po nakakalam, tayo po ay nasa rescue ano. Basta nasa government service tayo, more on rescue tayo. Kaya na lang manghula kung saan. At yan yung ating kalimitang ginagamit kapag nagre-rescue. Yan yung ating mga alaga dito. Kumakain na sila. Yung ating mga alagang tupa na walang tali, yan nandito na rin. Tapos yung ating mga sapating tupa na si Ramgo, yan dito rin nakatali. Saka yung ating kambing na si Kulot. Ito lang din talaga yung kagandahan kapag nasa probinsya ka, wala kang ibang pwedeng gawin kundi mag-alaga ng mga hayop. Dahil wala ka namang ibang pwedeng gawing negosyo dito. Kaunti lang yung tao. Limited lang talaga yung pwede nating magawang negosyo. At ang nakita ko ng magandang pagkakitaan
na naririto tayo sa probinsya ay ang pag-aalaga ng hayop. Sa totoo naman talaga ay hindi naman malaki yung kitaan dito sa pag-aalaga ng hayop. Dahil bumibilang pa rin talaga ng halos buwan o minsan nga ay taon pa bago ka kumita o bago maibalik sa iyo yung investment. Kasi hindi rin naman kasi basta-basta nga ang pag-aalaga. Marami kang kailangang gugulin na panahon. Minsan pa hindi ka pa kikita agad dahil minsan namatayan ka, nagkakaroon ng mortality. At aside sa pag-aalaga ng mga ganito, sa pagninegosyo ng mga ganitong hayop, ay hindi naman tayo full time dito dahil meron pa rin naman tayong ibang pinagkakakitaan, may trabaho pa rin tayo. Kaya yung aking pinsan, kapag wala tayo dito sa ating farm, ay yung ating pinsan yung nagbabantay. Nagbibigay na lang tayo ng konsiderasyon sa kanya sa kanyang pag-aalaga dahil hindi naman basta-basta rin ang pag-aalaga, lalo na kung cut and carry yung pamamaraan ng pag-aalaga mo ng mga kambing, ng mga tupa. Trabaho yun. Pero itong ating mga tupa naman, hindi naman natin sila kinakat and carry. Dahil ito naman mga ito ay pwede nating pakainin dito sa labas. At maging itong ating mga native na kambing ay okay lang din naman. Basta pag ganito yung panahon na hindi naman umuulan talaga ng sobrang lakas na ulan, pwede naman natin palabasin yung ating mga alaga. Ano, napakalakas na lang kumain. Itong aming lugar ay mataas dahil ito ay nasa paanan kami ng Mount Halcon. So sa mga na, uy, galing oh. Pumampa siya sa kanyang ina. Ayan yung kanyang ina yan. Napakagaling niya talaga kasi mag-alaga ng anak. Kaya hindi natin siya di-dispose. Ito yung kauna-unahang nakapagpaanak si Kulot ng isang upgraded na nasampahan siya ng ating purebred na si Kengkoy. Pero more on yung mga naging anak niya ay mga native. Para nagbabadya na naman yung malakas na ulan, no? Ang dilim na kalangitan. Hindi ko alam kung may sama ba ng panahon, I mean bagyo o low pressure area dito sa aming lugar. Kapag talaga minsan hindi mo may iwasang ma-stress sa mga ginagawa mo sa buhay. Pero itong isang paraan na nagbibigay sa akin ng tanggal stress, kapag pinapanood ko yung aking mga alaga na kumakain, nakakawala sila ng stress. Pero minsan sila din nagbibigay ng stress dahil sa sobrang pag nagkakaroon ng sakit, na-stress tayo. Pero hindi naman siya yung bad stress na stress talaga sa pagdating sa trabaho. Ibang usapan naman yun. Iba yung stress na nabibigay ng mga hayop natin. Kaya para sa akin, napakaganda talaga na mag-alaga ng hayop o meron kang alagang hayop. Dahil yung stress mo, mawawala. Hindi man mawala, malilesen, mabawasan. Lalo kung may maganda kang view na makikita tulad nito na tahimik lang. Malayo sa, alam niyo, maingay na lungsod, maingay na mga sasakyan, mga tao, mga marites. Mas maganda kasi yung tahimik lang, yung payapa lang yung lugar na tinitirhan. Mehe! 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 Ang cute. Magwa 1 month old na yung ating doling na yan. Panak ka nung ating bak na si Kengkoy. Ito naman yung ating tupa. Kasi nang kumain ng damo. Yan lang din ang kagandahan sa mga tupa. Napakabilis nilang matuto kumain ng damo.
Ito kahit mga 5 days old pa lang, 3 days old, kita mo nakutib-kutib na sila ng damo. Sarap talaga mabuhay sa probinsya. Sa totoo lang talaga, mas pipiliin ko pang manirahan sa bukid o sa probinsya kaysa sa manirahan sa city. Kasi ako naman, nakatira din ako sa city ng halos 1 taon nung bata pa ako, pero hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na tatagal sa ganun. Kasi napaka-congested, sikip, ang init. Unlike dito sa probinsya, malaya ka. Kapag gusto mong maligo sa ilog, may maliliguan na malinis na ilog. Kapag gusto mong umakyat ng bundok, may maakyat kang bundok. Kung gusto mong pumasok ng kuweba, may mga mapasok ang kuweba. Yan, kung gusto mong mag-alaga ng mga hayop, pwede ka mag-alaga ng hayop, di ba? Maraming advantage kapag nasa probinsya ka. Lalo na kung meron kang ganitong kalawak na lupain, no? Ma-maximize mo lang. Bukod sa mga tanim na mga fruit bearing tree, niyog, meron ka pang mga hayop na hindi ka na kailangan mag-hire ng mga magtatabas o maglilinis na ilupain. May tagalinis ka na, instant tagalinis. Hindi na yung kagandahan kapag meron kang mga tupa, lalo yung mga tupa. Grass cutter talaga yung mga yan. Yan lang yung ma-share ko sa inyo. Sa vlog natin na ito, yung kagandahan ng pag-aalaga ng mga hayop. In case of emergency, may mapagbebentahan ka, pwede mo sila ibenta, pwede mo silang pagkakitaan. At kung gusto mo naman ng aliw, yan, pwede kang maaliw sa kanila habang kumakain sila. Sabi ko nga sa inyo, nakatanggal stress kapag pinapanood natin yung ating mga alaga na kumakain. So yan, maraming salamat muli sa inyong pagsama at sana ay patuloy nyo pa rin ako suportahan dito sa ating YouTube channel sa pagbabahagi natin ng mga experience natin sa pag-aalaga ng ganitong klase ng mga hayop. Medyo malayo pa naman tayo talaga sa katotohanan at patuloy pa rin tayo nagpaparami nitong ating mga alaga, pero darating tayo talaga sa point na magiging mapaparami pa rin natin itong ating mga alaga nito. Kaya samahan nyo ako sa journey natin sa ating tinatahak na negosyo. Yan, paki-subscribe na rin po ako sa aking YouTube channel at syempre, paki-follow na rin ako sa aking Facebook page at sa aking TikTok account, Angelo One Adventure. Kaya muli, this is your millennial farmer, Angelo One Adventure. At hanggang sa muli, paalam.